Magandang hapon sa inyo. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ligong ito. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay hinggil sa issue ng quick destruction of seized drugs to curb recycling schemes, o ito yung ipinapasang batas na HB House Bill number 9668 for the Prompt Dangerous Drugs Destruction Act of 2023. Ang batas na ito ay napanukala sa Kongreso ni Representatives, ay nais na maipasa para masira agad ang mga nahuhuling mga droga o dangerous drugs ng mga operatiba natin, parting PIDEA na siyang ini-assign dito. Nais nilang ang lahat ng incineration facilities sa bansa ay ma-mandate at ma-manage na sa kinaukulan na magamit ng ikinauukulan para ma-destroy ang mga nasabing mga drogang nasisis ng ating mga operatives. At yan yung nais ng panukalang batas na ito para di umano ito magamit muli noong mga tiwali sa ating authority, kagaya halimbawa ng mga iba't ibang nakapagkayat na ito ay muling i-recycle ng mga operatibang umaabuso sa tungkulin. Kailangan di umano na masira agad ang droga upang maiwasan ang recycling at pagbabawas dito at pagbenta muli nito sa komunidad ng sino mang aabuso sa tungkulin sa paghuli ng droga. At PIDEA ang siyang supervisory sa pagso at siya magtatalaga ng mga incineration facilities sa pamamagitan ng court order ay saka lamang ito sisirain. So yun. So bali yung PIDEA, siya yung supreme na itinatalaga dito sa batas na ito para sumira ng mga drogang masisis out ng ating pamahalaan at with a court order syempre. So kapag binigyan ng court order, saka nila sisirain. At na ito ay madalian nga agad na masira at hindi yung tatagal pa doon sa mga stock room ng ating mga doon sa pinagtataguan ng ating mga operatiba para ito ay ililitis ay ebidensya. So siguro yung ating syempre dapat yan ay analisin na dito sa batas na ito ay masira agad. So dapat yung korte tatalima agad yan para sirain agad ito ng ating mga. So ngayon, Anti-Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At issue ito ng pagpasa ng batas na ito for immediate destruction, drugs, seized, and confiscated para hindi na ito maibalik pa sa pagbibenta, ay dapat na maipasa ang batas na ito upang sa gayon ay hindi na ito ma-ninja cups pa o sino mang inaabuso sa mga huling droga na kanilang nakawin ito o dugatin at ibenta muli, kagaya din ng issue ng malakihan droga na binabawasan. So yun. So maraming mga issue ng mga anomalies drugs na kapag nahuli, babawasan, ibebenta ng mga ninja cups o kagaya ng ninja cups at naipabalita noon na parang nakasuhan at mga ilang operatives din sa PNP na yung droga, binawasan nila. So yun. So dapat syempre mas maganda nga na ma-distract agad yan. With the court order, syempre kinakailangan accountable ng court yan bago mo yan magsilbing ebidensya at hindi po pinahin lang syempre ng operatiba yan. Na kung saan kapag sinira lang basta-basta ng operatiba yan, mawawalan lang ng ebidensya. Syempre, kailangan syempre may court order yan para bago sirain ng siyempre hindi basta sisirain ng PIDEA
without the court order. Kasi syempre, i-accountin nila yan eh. At syempre, may proper documentation. So sa issue ng pag-supervise ng destruction ng seized drugs ay dapat ay mayroong iba't ibang mga ahensya ito, DILG, opisyal ng PNP, at syempre yung korte na kasama nila mag-destruct ng mga ito, at dapat gawin ito with video, etc. Iba't ibang komento habang ito ay sinisira with proper documentation syempre. Kumpleto dahil sa baka pagdating ng litisan, baka nasira na yung droga ay papalabasin na nasira na, pero wala namang proper documentation. So, ma-discharge yung mga nahulihan na malalakihan mga droga. So we hope ay magabayan ang ating pamahalaan mula Kongreso at Senado at PIDEA DILG na magpaira ng patas na pagsugpo ng droga at pagtao ay laging sundin ng ating operatiba at nang maiwasan ang pang-aabuso ng sino mang pinag-iinan ng suspect in drug trafficking. So yun, dapat peer yung pag-after natin in drugs, porta ng ng ating media. So maging fair sila at hindi basta sila nagkukuro-uro, nagbabalita o magbibigay ng mga blind o mga oral document. So dapat ay may so dapat yung kanilang ibabalita may proper public documentation para sa publiko. Hindi po pwedeng sa publiko basta-basta ng suspect o sino man na pag-iinalaan. So dapat dapat ay yung mga naka-public document na yung mga halimbawa mga suspect o yung mga dapat na isiwalat sa publiko at hindi pwedeng magbigay ng mga pahayag na kung ito ay mga syete lamang o mga chismis, mga walang basihan. So dapat maging fair yung ating PNP at hindi maulit yung mga sinasabing aligasyon na mayroong pang abuso in drugs. So yun ang mahirap doon na dahil maraming umuugong pala at hanggang ang kaso pa na mayroong drug abuse na abuso ng pamahalaan, inaabuso nila yung mga tao na maaaring sila ay drug pusher, drug user or drug lords na napagbibintangan pero hindi naman. So at ang maiwasan sana yung taniman nila ng mga droga yung sinuman, huligap nila. So iwasan sana ng or mas masaklap ay i-salvage pa yung mga halimbawa kanilang ihuhuligap. Sana hindi ganon. At even halimbawa na pag-iinalaan sila ay hindi sila basta-basta kanilang set up yung mga yon para maipakulong nila or kanilang patayin. So hindi dapat ganun, dapat may kaukulan talaga mga dapat na legitimate and accountable na paghuli. Ano ba, yung mga bypass yan, o yung pag-raid. Pero ngayon dapat syempre yung mga ganyan, dapat yung may mga body cam, may mga kasamang iba't ibang mga ahensya o tutusin na siya pa para madokumentuhan din yung kanilang ginagawa kung ito ay maaaring magtanim o hindi. Unfair, syempre. So yun kasi yung problema ngayon dahil marami yung nasabi nga na nasa-set up at nasa salvage para ating PNP. Hindi lang naman sa droga sa iba't ibang mga kaso, mga krimen na maraming nasa-set up na uhulid up. Pinagkakaperahan yung iba, sinasalvage. Yung iba para lang yung kanilang gusto talaga naman na sa tingin nila yun ay mayroong kasalanan pero wala naman silang ebidensya o patunay. So ngayon sinaset up nila para patayin nila or para makulong. So ay nangyayari sa mga red tagging, sa mga yung red tagging ng halimbawa sa mga CPP and PNDF na ang ginagawa nila, red tag nila pinalabas nila ng mga NPA armado, tinataniman nila ng baril or pampasabog para lifetime o makulong ng lifetime. Ibig sabihin unbailable kapag may mga pampasabog. So ngayon ay yun ang problema kapag gumawa ng ganyan. So sana yung maliwanagan kayo ng ating Panginoon Diyos na maging accountable in aftering suspect o aftering criminals na hindi kayo aabuso. So iwasan yung yung set frame up, pangungutong, yung hulid up o abuse nga. So
make it legitimate and talagang accountable. At syempre, gumagawa nga ng mga maraan yung pamahalaan para maging may supporting na mga technology and other moves o hakbangin para suportahan yung accountability ng ating pulisan sa paghuli ng mga kriminal, yung body cam, yung merong kaakibat ng mga media, yan. At sila ay agad ay halimbawa yung halimbawa ang Commission on Human Rights kung meron silang napatay na naiimbestigahan agad, napapatawag at para matingnan nila kung yun ay legitimate or not yung ginawa ng pulis. Kung merong halimbawa isang operasyon, mayroong namatay or whatsoever, mayroong mga ganung mga bagay. So dapat ay nabibigyan ng kaukulang added documents para doon sa accountability ng ating PNP. Hindi basta yung credibility ng ating PNP na hinuli siya na ganun on the act of crimes or with search warrant o arrest warrant ay meron pang iba pang mga bagay. So yun. So, sana ay maging accountable ng ating PNP. Huwag silang umabuso sa tungkulin. Hindi naman makatutulong yung pang-abuso pasumpo yung kriminal, kundi nakadadagdag lamang ito ng krimen at makapaglalagay din sa kanila sa peligro na sila ay matanggal sa trabaho at mapatunayan na matanggal sila sa trabaho at sila ay maparusahan, makulong ba. Set up, ano yun? Habang buhay, di ba? Pinalalabas mo, drug pusher yung isang tao, sineta pa mo ng isang sakong drugs. Kapag balik sa'yo, set up, di ba? Di habang buhay ng gulong, tanggal ka sa serbisyo, wala ka ng kaya iwasan, kahit man lamang halimbawa, isang drug user. So wag nating wag basta yung ating pamahalaan. Ako sa abusuhin mo drug user yung isang tao, halimbawa ganoon. Para mo drug user, tapos hindi naman. So sinisira mo yung buhay niya, hindi yung droga sinira ka buhay niya. Ikaw, yung gobyerno. Kasi pinagbintangan mo, hindi puro chismis, dapat nahuhuli mo sila doon sa halimbawa pat session. Nahuli mo sa pat session, yun, malinaw na may ebidensya, drug user siya. So, may karampatan yung ating batas na ipaparusa. Maaari mapagbigyan, ikulong ng 6 na buwan, o i-rehabilitate, first offense, o second offense, or else yung ating mga ginagawa ng pamahalaan, may imbada o sa barangay, doon na lang sila nire-rehabilitate kung sila ay nahulihan ng droga o sila ay gumagamit ng droga, mga ganun, para sila ay magbago, para mapagbago sila through that sa pamamagitan ng mga ganung mga bagay. Hindi na doon sa mismong rehabilitation center kung ano. When dali sa kung paulit-ulit na nahuhuli, so dapat yun ay mga ganun. Halimbawa kung first offense, patawad muna, or barangay, maglilinis ka ng buong barangay, mga ganun. For the second offense mo, i-rehabilitate ka ng mga tipong sa batas yata natin sa first offense, rehab ka na, or dati no, pwedeng patawad, sumunod 6 months imprisonment and rehabilitate. Parang ngayon, isang huli, rehab ka kaagad. So ngayon, may mga ibang programa yung gobyerno na ginagawa dyan. Yung mga nahuling drug user ay doon kasasalang na mga bagay. Pero sana maiwasan yung abusuhin mo yung sino man by chismis, siya drug user, di ba? Dapat kinakailangan may kaukulang iba. Halimbawa, urine sample, yung mga ganun, or nahuli mo sa akto kasi yung urine sample labag sa karapatan yata kung pagbibintangan mo, paiihi mo So kinakailangan sa akto mahuhuli mo. Ganon ang proseso, hindi hinala lang na sila ay nagdodroga. So sa tingin mo drug addict yung isang tao, tingnan mo kung kailan magpa-session. Pag mo sa session yun, siyempre ganun ang antabayanan mo paano mo antabayanan yan, di ba? So ganun lang kasimple yun para sila ay paano ang legal na sila ay mahuhuli mo sa akto na ganun, na maisumbong siya. Pero kung by chismis, sinisiraan ng kapitbahay, sinisiraan ito, gaganon mo, so nalalagay sa peligro, sinisira mo yung buhay ng tao. So paninirang puri, lumalabas, set up, lalo na kung iuhuli ka. So yun, so sana ay huwag mabusin yung ating PNP in acting crimes, particular drugs at iba't ibang mga kriminalidad. So make it accountable. Hindi makatutulong yung pang-abuso para lamang na
masugpo natin yung kriminal. So, ang kinakailangan iba yung pagsisikap, sakripisyo para ma-implement yung mabuting proseso in after criminal at mapanagod sila sa batas or mapagbago sila. So muli, ang kaliwanagan ni Mother Mary ay magliwanag sa lahat mula pamahalaan at mga Pilipino at talimain ng mabuting balita. At ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti at matuwid at patas at ang mga Pilipino ay yan ay sumunod sa pamahalaan at nang humiral ang kapayapaan, kayusan at maging maunlad ang ating bansa nito. So yun, maliwanagan ni Banal Santa Maria ang lahat mula pamahalaan, ang ating mga mamamang Pilipino. Talimahan yung makita na makamamahala ng mabuti yung mga nasa pamahalaan. Matugon nyo yung pangailangan ng mga tao, mga karapatan, patas ng hustisya na papairan, kayusan sa pamamagitan ng mabuting pamamahala. Yung mamayan, huwag mo lumabag sa batas. Magawin niya ni Banal Santa Maria ng mabuting balita. Mamuhay na mabuti, matuwid. Huwag lumabag sa batas, sagay magkakaroon tayo ng kaayusan. Paiwasan yung krimen na gumagawa ng kaguluhan at pagsunyo na magdudulot din ng gulo upang magkaroon ng kaayusan. So ngayon ay lalo na kung maglalabanan, di ba? Yan ang mabigat dyan. So kaya iwasin yung krimen para iwasan ng kaguluhan at umirap at siyempre kaunlaran. Yun lang, at muli, sana nakapagsabosin naman ang Daklitics Promotions ng konstruktibong kritismo. Opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo. Magandang hapon sa inyong lahat.